Maligayang pagbabalik sa ating malalim na usapan. Alam mo, parang lahat tayo gusto nating magkaroon ng epekto, di ba? May kabuluhan yung buhay natin. Oo, may passion, lahat tayo may ganyan. Exactly. We're all driven by that passion. Pero, paano kung yung mismong passion na yun din pala ang dahilan kung bakit tayo nauubos? Kung bakit tayo na burn out. Oo, yan ang matinding tanong na sinasagot sa material natin ngayon. Susuriin natin ng malaliman itong aklat ni Chris R. Villasis, ang Formed for the Nations, From Commitment to Commission. At yan mismo ang puso ng aklat. Kasi ang argumento niya, baka yung pinakamalaking hadlang sa misyon, Hindi yung mga challenges sa labas. hindi, kundi yung kababawan sa loob natin. Kaya ang misyon natin ngayon ay i-break down yung ideya niya na yung tunay na epekto, yung pangmatagalan, Hindi galing sa biglaang sigasig. tama, kundi sa isang mabagal, sinasadyang proseso ng paghubog. Exactly. Hindi lang to tungkol sa pagiging busy, kundi sa pagiging matatag. So, ang buong pag-usap natin iikot dito sa konsepto ng formation over passion. Paghubog bago pagsabak. Oh, bakit mas mahalaga yung malalim na pundasyon kaysa sa nag-aalab lang na damdamin? Sige, umpisahan natin sa pinaka-konsepto ng aklat na medyo tago sa buto. Alin yon? Itong passion without formation. Sigasig na walang pundasyon. Sabi rito, marami raw sa atin, inspired, pero hindi formed. Oo. Handa tayong kumilos, pero hindi pala natin kayang magtagal. Ang sakit pakinggan no? Sobra! At para mas maintindihan natin yan, ginamit ng aklat ang isang napaka-pamilyar na kwento. Yung? Galing sa Biblia, yung talinghaga ng mga lupa. Specifically, yung binhi na nahulog sa batuhan. Okay. Naalala ko yan. Mo yun, sabi sa kwento, ang bilis-bilis niyang sumibol. May excitement, may galak. Ang gandang tingnan sa simula, parang ang successful. Pero dahil mababaw lang yung lupa, walang ugat na mapagkukunan ng lakas sa unang tama pa lang ng sikat ng araw. Unang pagsubok. Nalanta, namatay agad. At yan yung nakakatakot, di ba? Kasi sa labas, mukha siyang buhay. Mukhang may nangyayari, pero sa luhod pala, walang kakayahang mag-sustain. Iyon mismo at dito na nagiging interesante kasi kinokonekta ito ng aklat sa kultura ng modernong Kristyanismo. Paano? Madalas daw kasi nating sineselebrate yung mga malalaki at emosyonal na events. Yung mga konferensya, concerts, retreats. Yung nagbibigay ng matinding spiritual high. Ayon, walang masama doon. Ang problema, sabi ng aklat, ay kapag yun na lang ang sukatan natin ng spiritual health. Gets. Dahil sa paghahabol natin sa high na yun, nakakalimutan natin yung mabagal, tahimik at madalas, aminin natin, boring na proseso. Yung pagpapalalim ng ugat. Yun nga, yung mga hindi Instagrammable na bahagi ng pananampalataya. Yung araw-araw na pagbabasa, yung pananalangin, yung paglilingkod ng walang nakakakita. Eksakto. At ang resulta raw nito, ayon sa aklat, ay dalawang bagay. Spiritual fatigue Kapag pagod, at disillusionment, pagkadismaya. Napapagod ka kasi puro ka sprint, wala kang endurance. At nadidismaya ka kasi akala mo yung high ang normal. tapos pagbalik mo sa ordinaryong buhay, sa mga problema, parang biglang Parang nawawala yung Diyos. Doon nagsisimulang mag-fade yung passion. para sa iyo na nakikinig noon, baka nakarelate ka rito. Naranasan mo na bang maging sobrang ganado sa isang ministry o proyekto, tapos after 6 months, parang pagod ka na, parang nawala na yung apoy. Diyan mismo tumutumbok ang aklat. Hindi raw ikaw ang may problema, kundi baka yung pundasyon. So kung yan ang problema, ano ang solusyon? Dito na tayo papasok sa isang malaking claim ng aklat. Okay. Sinasabi niya na kung titingnan natin ang buong Biblia, may isang paulit-ulit na pattern ng Diyos. At para sa mundong nating mabilis at gusto ng instant results, medyo countercultural to. Ano yon? Laging nauuna ang paghubog bago ang pagsugo. Formation before commission. Wow! Napakalaking claim niyan. At sinusuportahan niya to ng maraming halimbawa. Kunin natin si Abraham. Okay? Tinawag siyang maging ama ng maraming bansa. Grabe. Ang laking misyon, di ba? Sobra. Pero anong nangyari pagkatapos siyang tawagin? Pinaghintay siya ng Diyos.
Hindi lang 1 taon, 25 taon. 25 years. Bago dumating si Isaac, isipin mo yung 2 dekada na yon, hindi yung pag-aaksaya ng panahon, yun yung formation. Doon hinubog ang tiwala niya, ang pasensya niya, ang karakter niya. Ang hirap isipin nun. Sa panahon natin, kung wala kang resulta in 1 year, failed ka na. Pero sa Diyos, yung 25 years ng paghihintay, yun yung mismong trabaho. Grabe. At hindi lang si Abraham, tingnan mo ang bansang Israel. Iniligtas sila mula sa Ehipto, ang komisyon, pumasok sa lupang pangako. Pero hindi sila idiniretso doon. Hindi, dinala mo na sila sa disyerto for 40 years. Bakit? Para alisin sa sistema nila yung pag-iisip ng alipin at hubugin sila bilang isang bayang nagtitiwala sa Diyos. So, yung disyerto, yun ang training ground. Tama, may pattern talaga. Kahit si David, pinahiran bilang hari nung teenager pa lang. Pero hindi siya agad naging hari. Hindi, dumaan muna siya sa mga taon ng pagiging fugitive, pagtatago kay Saul. Namumuhay sa mga kuweba. Oo, doon siya natutong maging leader, mandirigma, at higit sa lahat isang taong ayon sa puso ng Diyos. May proseso talaga. At syempre, ang ultimate example, ang mga disipulo. Tinawag sila ni Jesus. Ang komisyon, humayo kayo sa buong mundo. Napakalaking utos nun. Pero bago yon, anong ginawa nila for 3 years? Sumama lang sila kay Jesus? Nakita nila ang lahat. Lahat. Kung paano siya mapagod, magalit, maging mahabagin. Nakita nila siyang manalangin mag-isa. Hindi lang sila nakinig sa sermon. Nakita nila ang buhay na isinasabuhay ang sermon. Yun yung 3 taon ng matinding formation. Maging si Jesus, di ba? Naghintay ng 30 years bago simulan ng kanyang public ministry. May proseso ng paglago. Ang bigat ng lahat ng yan kapag pinagsama-sama mo. Parang sinasabi ng aklat na baliktad yung mindset natin. Paanong baliktad? Ang focus natin ay sa pagdawa para sa Diyos. Pero ang focus pala ng Diyos ay sa paghubog sa atin. At dyan bumabagsak ang isa sa mga pinakamakapangyalihang pangungusap sa aklat. Ano yon? Sabi niya, God values who we are becoming more than what we are producing. Ulitin ko, mas mahalaga sa Diyos kung sino tayo nagiging. Kaysa sa kung ano ang ating nagagawa. Kasi kung tama yung pagkatao mo, yung ginagawa mo, susunod na lang yun ng tama. Pero kung mali ang pagkatao mo, kahit gaano pa kaganda yung ginagawa mo, babagsak at babagsak yan sa huli. So, meron tayong malaking prinsipyo. Paghubog muna bago pagsugo. Pero ang tanong, paano yan magiging praktikal? Baka kasi... Manatili lang na teorya. Oo, manatili lang bilang isang magandang teorya na tinatangwa natin pero hindi naman talaga isinasabuhay. May inaalok bang konkretong paraan ng aklat? Meron. At dito niya ipinapakilala ang isang pinag-isang balangkas o framework na tinatawag niyang Share, Pray, Go. Share, pray, go. Pagsaksi, panalalangin, pagsugo. Pero ang twist, binabago niya ang karaniwang pagtingin natin sa bawat isa. Hindi ito checklist ng mga dapat gawin. Okay, ano ito? Ito raw ay 3 daloy na nagmumula sa isang buhay na hinubog. Okay, i-unpack natin yan. Simulan natin sa share o pagsaksi. Sige, para sa marami kasi, ang pagsaksi o witnessing ay isang technique. Okay. Isang script na kailangang i-memorize o isang event. Evangelism night. Yon. Sabi ng aklat, mali yun. Ang tunay na pagsaksi raw ay hindi isang performance. Ito ay isang overflow. Overflow. Paano yon? Ito ay testimonya na natural na dumadaloy mula sa isang buhay na tunay at patuloy na binabago ng ebanghelyo. So ang shift sa mindset ay mula sa pagsasagawa ng pagsaksi. Tungo sa pagiging isang saksi. I see. So, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng perfect na sasabihin, kundi sa pagkakaroon ng buhay na nagpapatotoo sa sinasabi mo. Eksakto. Yung tipong, yung mga tao sa paligid mo ang magtatanong, bakit ka ganyan? Anong merong sayo? Ayun, ang buhay mo ang nagiging invitation. Pangalawa, pray o pananalangin. Okay? Dito, nagtatanong ang aklat, ano ba talaga ang papel ng panalangin sa misyon? Kadalasan, iniisip natin na ito'y support work. Yung ginagawa natin bago yung totoong trabaho. Medyo guilty ako dyan. Parang warm up bago yung game. Oo, parang appetizer. Pero, I have to push back a little, or at least play devil's advocate.
Maraming makakarinig ng ang panalangin ay misyon na at iisipin na isa itong excuse para hindi na talaga umalis o magsalita. Magandang tanong yan. Paano tinutugunan ng aklat yung tensyon na yon? Nililinaw ng aklat na hindi ito either or, kundi both and. Hindi sinasabing magdasal imbes na kumilos. Okay. Ang sinasabi niya, ang pagdadasal ay pagkilos na. It is a form of spiritual warfare. Okay. Kapag ipinapanalangin natin ang isang bansa o ang isang taong hindi pa nakakakilala sa Diyos, hindi lang tayo naghahanda para sa laban, nasa gitna na tayo ng laban. Nakikilahok na tayo. Nakikilahok na tayo sa ginagawa ng Diyos sa lugar na yon o sa buhay ng taong yon. Binabago nito ang tingin natin sa panalangin mula sa pagiging passive na gawain. Tungo sa pagiging active na pakikibahagi. So hindi lang siya paghahanda kundi pakikidigma na mismo. Gets ko. Okay. At yung panghuli, go o pagsugo, anong bago rito? Dito, sobrang diin ng aklat na ang pagsugo sa Biblia ay hindi resulta ng biglaang emosyon o impulse. Hindi ito yung dahil lang nakarinig ka ng isang madamdaming sermon, tapos nag-decide ka aalis na ako. Hindi yon. Ang tunay na pagsugo, ayon sa pattern na nakita natin sa Aklat ng Gawa, ay nagmumula sa isang komunidad. Isang komunidad na nananalangin at kumikilatis. Yung kwento nila Pablo at Bernabe sa Gawa Kabanata 13. Yun mismo. Hindi sila umalis dahil sa sarili nilang desisyon. Paano nangyayari yon? Sabi roon, habang ang simbahan sa Antioquia ay naglilingkod sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na espiritu, Ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo. ayon, ang simbahan ng nakarinig, ang simbahan ng nagpatong ng kamay, ang simbahan ng nagsugo. So hindi lang individualistic. Hindi. Ito ay isang corporate community decision. Pinoprotektahan ka nito mula sa sarili mong emosyon at kinukumpirma na galing nga sa Diyos ang tawag. So kung babaguhin natin ang buong proseso, mula sa pagiging saksi sa pananalangin hanggang sa pagsugo, Kailangan ding magbago. yung buong scorecard natin, yung definition natin ng tagumpay, kailangan magbago rin, tama? 100%. At dito ang marahil ang pinaka-radical na idea ng aklat. Sige. Sabi niya, kailangan nating itapon yung corporate, worldly na sukat ng success. Ang tunay na sukat daw ng tagumpay sa misyon ay hindi ang dami ng converts. Hindi yung numbers. Hindi ang bilis ng paglago ng simbahan, hindi ang dami ng likes o followers. Ang sukat ay faithful obedience over time. Matapat na pagsunod. Sa paglipas ng panahon, Yun lang. wow. That's a radical idea. Kasi lahat sa paligid natin sumisigaw ng results. Gusto natin ng charts, graphs. Numbers. Paano mo ipaglalaban yung faithful obedience kapag tinatanong ka na, ano nang nangyari? Nasaan ang bunga? At sinasagot yan ng aklat gamit ang Great Commission sa Mateo 28. Nang inutos ni Jesus, humayo kayo at gumawa ng mga alagad, hindi siya nangako ng mabilis na resulta. Hindi niya sinabing madali lang to. Hindi. Ang ipinangako niyang Jesus ay 2 bagay lang, ang kanyang autoridad Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa akin. at ang kanyang presensya. Ako'y kasama ninyo palagi. So parang sinasabi niya ang trabaho ninyo ay sumunod. Ang trabaho ko ay magbigay ng resulta sa aking panahon at paraan. Ang focus natin dapat ay sa proseso ng pagsunod, hindi sa produkto. Kaya pala binabanggit din sa aklat na ang hinahanap ng Diyos ay mga finishers, hindi lang mga starter. Ayun. Kasi yung pagkatapos, yung pagpapatuloy kahit walang nakikitang resulta, yun ang tunay na test of obedience. Iyon ang sukatan. Marami ang magaling magsimula kapag mataas pang excitement, pero sino ang nananatili kapag mahirap na? Kapag walang pumapalakpak. Kapag parang nag-iisa ka na lang, ang endurance, ang pagtitiis, yamang tunay na bunga ng isang pananampalatayang hinubog ng malalim. Kasi hindi ka na kumakapit sa resulta. Kumakapit ka na sa presensya at pangako ng Diyos. Grabe. Kung lalagumin natin ang lahat ng napag-usapan natin, itong aklat na Formed for the Nations, hindi pala isang panawagan para lalo pa nating pagurin ang sarili natin o para gumawa pa ng mas marami. Actually, baliktad? Oo, baliktad. Isa itong paanyaya na huminto at hayaan ang ating mga sarili na mahubog ng mas malalim. Oo.
Isa itong paanyaya na magtiwala sa proseso ng Diyos, na ang paglalakbay mula sa commitment, yung unang oo, patungo sa commission o pagsugo. Ay isang mabagal na proseso. Mabagal, minsan ay nakakainip at masakit, pero napakahalagang proseso. Ito ay tungkol sa pagpapalalim ng ugat sa pagkakilala sa Kanya. Para sa tamang panahon. Nakapamuha tayo ng pangmatagalan, yung bungang hindi kayang itumba ng kahit anong pagsubok. Kaya iiwan namin sa iyo na nakikinig sa amin ngayon ang isang huling mapaghamong kaisipan mula sa aklat na ito. Ano yon? Marahil ang pinakamahalagang tanong ng Diyos para sa henerasyong ito na laging nagmamadali ay hindi lang sino ang hahayo para sa akin, kundi sino ang handang magpahubog muna.